hope nakasunod po tayo doon, no? Kaya importante po ang manual derivatives natin, no? Okay, next po, plus. Ito, derivative ng 2x is 2. So, plus 2, c sub 2, a raised to 2x. Okay, so nakaisang derivative na tayo. Sabi daw, para ma-eliminate natin ng arbitrary constant, dalawang beses. So, isa pa, yung y prime ko, magiging siyang y double prime. Then, paano to? Bababa na naman, negative 3 na naman. So, negative 3 times negative 3, positive 9. So, positive 9, c sub 1, e raised to negative 3x, plus, ito naman, bababa yung derivative ng 2x, which is 2. So, 2 times 2, 4. c sub 2, e raised to 2x. Ayan na po. Tapos na po tayo mag two derivatives, no? Mag-derivatives ng dalawang beses. So, ano na? Sir, sabi mo pagka nag-derivative ka ng dalawang beses, ma-eliminate yung arbitrary constant. Hindi naman na-eliminate. Okay, so hindi pa tapos nun. Pero hanggang dalawang derivatives lang ang kailangan mo. Huwag ka na magka-third derivative pa. So, ang mangyayari niyan is ima-manipulate mo na lang po yung mga equations class, no? Total, marunong ka naman mag-manipulate eh, di ba? Tama ba? Marunong ka naman siguro mag-manipulate class, no? Ng equation, okay? Ng equation. Okay, so class, ganito. Paano natin i-manipulate ang equation natin dito? So meron ako dito ng class, no? Tatawagin ko ito as equation 1. Tatawagin ko ito as equation 2. Tapos ito, tatawagin ko ito as equation 3. Tapos mag-ano tayo? Algebraic, parang elimination, ganyan, no? Okay. Pili muna tayo ng arbitrary constant na i-eliminate muna natin. Siguro si C sub 1 na muna. Okay? Paano ko i-eliminate si C sub 1? So, for example, napili ko si equation 1 tsaka 2 muna. So, ito muna yung dalawang gagamitin ko. Hayaan muna natin si 3. Parehos silang C sub 1 e raised to negative 3x, C sub 1 e raised to negative 3x. Kailangan sana pareho sila ng coefficient. Tapos parang either ipag-add na lang natin or ipagma-minus na lang natin. So, ang gagawin kong adjustment dyan, si equation 1, i-multiply ko ng 3. Ikaw bahala class kung 3 or negative 3, okay lang po yun, no? Kahit alin po doon. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung equation 1, say, i-multiply ko siya ng 3. So, bakit? Ganito na. Kunin ko yung equation 1, multiply natin ng 3, lahat ng terms po ang mangyayari doon. So, ito class no, magiging siyang 3y equals to, ito, magiging siyang 3c sub 1 e raised to negative 3x. Ito naman, plus 3c sub 2 e raised to 2x. Okay, so ito yung equation 1 na minultiply natin ng 3. Okay? Okay lang po yan class, no? Kasi wala namang magbabago sa equation 1 mo. Nag-multiply ka ng 3 sa kaliwa, nag-multiply ka rin naman ng 3 sa kanan, wala pa rin po magbabago doon. Kasi actually, dito kasi, pwede mo pa rin namang i-cancel out talaga yung 3 na yan. Back to original equation ka pa rin naman. Baka po kasi may magtanong, no, na Sir, pagka minultiply ng 3, pareho pa po ba yung equation? Ganun. So, okay lang po siya nun, class, no? Kasi dalawang side naman kasi yan. Ang masama, class, kapag, yung, wala to. Parang yung right side lang yung minultiply mo ng 3, yung left side, wala. 'Di ba? So, hindi siya equal, hindi siya pantay. Parang ganun. May favoritism ka pagka yung right side lang po yung, minultiply mo ng 3. No? So, dapat pantay sila. Kaya nga, equal ang nangyayari dyan. Okay? Then, tapos na ako sa equation 1. Kakopy ko lang po yung equation 2 dito sa ilalim niya. Wala akong i-modify dyan. Okay na yung equation 2. So, ito yung equation 2 ko. Kakopy ko lang siya dyan. Tatapat ko lang class, no? Adjust ko lang yung size nito. Teka, ito to. Sukli lang natin to. Yan. So, ito lang si equation 2 ko niyan. No? Kinapi ko lang talaga siya. No? So, tinapat ko lang siya ng ganyan. Then, ano po yung gagawin natin sa dalawang equation na ito? Pag-add po ba natin or ipagma-minus para ma-eliminate ko to? 3 plus negative 3, magsi-0 yon. So, kailangan kong gawin is
ipag-a-add ko ang dalawang equation natin. No? Ipag-add po natin ang dalawang equation natin. So, paano yung sa left side niyan? So, ipag-add ko yung left side, 3y plus y prime, hindi mo mapag-add yan kasi class magkaiba ng terms yan. No? So, magiging lang siyang 3y plus y prime. So, ganun mo lang siya masisimplify talaga. No? Okay, next. Ito naman po. So, since pinag-add mo, you can eliminate na po ito. Okay? Tanggal na yan. Dito naman tayo. 3 plus 2, pwede pag-add class kasi pareho lang naman sila ng terms, no? Like terms lang naman sila, pareho sila ng variable. So magiging itong equal, so 5 c sub 2 e raised to 2x. Okay, pero hindi pa po yan tapos, no? Ano pa lang yan? Equation 4. Ayan, equation 4 pa lang yan. Pero at least nakapag-progress na tayo, na-eliminate na po si c sub 1. Okay, pero ngayon, paano naman natin i-eliminate si c sub 2? So isa pa, ganito. Kanina kasi ang ginawa natin, pinares lang po natin yung dalawang equation na to. Hindi pa naman natin nagagamit si equation 3. Okay, so this time, ikaw bahala kung equation 1 ang gagamitin mo at equation 3 o kaya naman equation 3 at equation 2. Ikaw bahala class kung alin doon sa dalawa. Tapos anong gagawin ko na lang? Ito na lang, 2 and 3 na lang. So ano pong gagawin ko? Sa equation 2, para maging katulad niya itong equation 3 ko. Pwede naman baliktad, yung tipong equation 3, divide mo siya by 3. O kaya naman ito na lang, equation 2, multiply ko lang din ulit by 3. Okay, multiply na lang din natin ng 3. Siguro, para kasing, sige, multiply na lang natin ng 3. Okay, so mangyayari yan, kukunin ko yung equation 2, i-multiply ko siya ng 3. So, ano mangyayari nun? Ito, pagiging siyang 3y prime equals to, dito naman, negative 9. C sub 1 e raised to negative 3x. Ito naman, 3 times 2 plus 6 c sub 2 e raised to 2x. Ayun. And then, itatapat ko lang sa kanya ang equation 3. So, ito naman po, no? Para sa equation 3 naman po natin. Ayan, copy lang. Then, ano ang gagawin natin sa dalawang equation na ito para ma-eliminate ko pa din? C sub 1 pa rin po ang focus natin. Para ma-eliminate ko pa rin ang C sub 1. Ipag-a-add mo pa din, no? Negative 9 plus 9 para mag-0 yun. Tapos nun, sa left side muna tayo. Ito po ay magiging 3y prime plus y double prime equals, pwede mo na i-cancel to. Pati ito, cancel na yan. 6 plus 4, 10. C sub 2, e raised to 2x. Ito niyan, tatawagin na natin to as equation 5. Yan. I hope nakakasunod po tayo, class, no? Okay. Sunod po. Bali meron ka ng dalawang bagong equation, equation 4 and equation 5. Wala na ang C sub 1. C sub 2 na lang po ang natitira. Ano naman po ang gagawin ko para ma-eliminate ko siya? Ikaw bahala class kung i-divide ko yung equation 5 by 2 para maging 5 yan. No, ito. Pero mas maganda yung pag kasi magdi-divide ka kasi magkaka-fraction ka pa no. Syempre most of us naman hindi comfortable sa fraction or parang alam mo yun, OC ka lang. Na ba't may denominator to, parang ganyan. Parang ang pangit lang ganun. So, gagawin na lang natin, class, itong equation 4 is i-multiply na lang po natin siya by 2. So, si equation 4, kukunin ko yan. Multiply ko lang siya ng 2. So, ito, no, magiging siyang 6y plus 2y prime equals to 10 c sub 2 e raised to 2x. Ayun. Then, si equation 5, ano lang yan? Copy lang to. No? So, sige po. Copy lang po yan, si equation 5. Ayan po ang mangyayari na. Dapat lang natin ng ganyan. Siguro, expand natin. Okay. Ngayon, ano po ang gagawin ko sa dalawang equation para ma-eliminate ko naman ang C sub 2? So, since pareho sila ng sign, kailangan ko silang ipag-minus para ma-cancel ko po ito ng tuluyan and then simplify. So, copy ko lang muna itong nasa itaas ko.
6y plus 2y prime. And then, ima-minus ko lang itong dalawang ito. So, that will be minus ng 3y prime minus ng y double prime. No? So, pwede kasing parang ima-minus mo siya ng buong ganyan. Yan. Parang ganyan, no? Ima-minus mo yung buong 3y prime plus y double prime. Pero, simplify ko na lang siya class agad ng ganyan. And then, sa right side natin equals to 0. And then, copy ko muna to, 6y. Tapos, 2y prime minus 3y prime. So, ano yun? Minus y prime lang yun. Then, minus y double prime equals to 0. So, pakihanap sa choices. Ito siya, no? So, as you can see, elimination of arbitrary constant, naging differential equation na siya. Take note po, yan po ay isang differential equation na kasi meron kang derivative na. No? And wala na po tayong arbitrary constant. Ayan. So, I hope class nakasunod po tayo doon. Any question po? Ayan. Sige. Proceed tayo class sa number 5. Ano class, no? Magsabi lang po kayo kung kailangan niyo po. Sir, pakibalik po dun sa page 1. Screenshot ko lang po, ganyan. Ayan. Mabilis po ba? Ewan ko lang kasi class kung mabilis po or what eh. Yun nga eh, no? Di ko kasi kayo nakikita. Ganun talaga. Okay, so sige class, proceed naman tayo dito sa number 5. Number 5. What is the differential equation of the family of lines passing through the fixed point HK? Ito. Hindi na tayo makapag-eliminate ng arbitrary constant kasi nga ano ba yung arbitrary constant natin dito, 'di ba? So sino po yung arbitrary constant natin diyan? Wala naman, ganyan. So paano naman po yung magiging approach diyan? So ito medyo kailangan po natin ng familiarity with analytic geometry. Okay, familiarity with analytic geometry. Bakit po? Differential equation of the family of lines passing through the fixed point HK. Madali lang naman ito class kung na-encounter mo na. No, madali lang naman ito class kung na-encounter mo na. Pero pag halimbawa siguro first time ma-encounter, parang baka mga balang. No? Pero ganito. Pagdating po kasi natin sa lines, ano po yung mga natin? Yung mga forms of lines. No? So, pa-recall po ako ng analytic geometry nga. Meron po tayo nung for example, 2-point form, no? Ayan, 2-point form, ano pa? Point slope form, ganun. Intercept form, ayan, slope intercept form. So, marami, no? Iba-ibang klase ng forms ng lines. Ngayon, pa-recall po ako ng point slope form. Ayan. So, pa-recall lang po ako ng point slope form. Paano kasi siya? Y minus y1 equals to slope m quantity x minus x sub 1. So, yan po yung point slope form. Yan po kasi ang gagamitin po natin. Ngayon, what is the differential equation? Kasi pag sinabing pag sinabing differential equation, edi kailangan meron kang derivative sa equation mo. Sa ngayon wala pa tayong derivative diyan. Tapos ang sabi naman din of the family of lines passing through the fixed point HK. So kapag yung line mo, lahat ng lines mo class should be passing through HK. So, di ba dapat parang sila yung magiging x1, y1 mo niyan. No? So, yan po ilalagay mo dyan sa x sub 1, y sub 1. Yan. So, ganun mo na ang gawin natin. No? So, lagyan natin ng dyan, y. Gawin muna natin siyang y minus k equals to slope m quantity x minus h. Okay. So ngayon, constant na to class no? Kumbaga, i-constant mo na yan, hindi na siya arbitrary constant. Ang arbitrary constant natin kanina, parang si x sub 1, y sub 1. Okay? Pero, hindi mo naman siya i-derivative ng ganong beses, no? So, ganito ang gagawin natin. Recall din po natin
na pagdating po sa sa differential calculus, no. Recall differential calculus na ang slope m ay equal po sa derivative of y with respect to x, di ba? Ang slope po at any point is equal sa first derivative sa calculus. So ang gagawin ko lang dito, itong m ko, papalitan lang natin. Y minus k is equals to, so papalitan ko siya as dy over dx, tapos quantity x minus h. Then cross multiply lang po natin. Magkakaroon tayo dito ng y minus k and then times dx, then minus yung buong x minus h dy equals to 0. Para lang po diretso na tayo sa final answer. So ayan, somehow madali lang siya, no? Kailangan mo lang dito na concept sa number 5. Alam mo yung point slope form, alam mo rin po yung derivative pagdating sa calculus. Okay, number 6. Ito, medyo pahirap ng pahirap. Tapos na tayo sa lines. Parabola naman. What is the differential equation of the family of parabolas having their vertices at the origin and their foci on the x-axis? What is the differential equation of the family of parabolas having their vertices at the origin? So kung yung vertices natin sa origin, yan, lagay ko dito, vertices is nasa origin lang, and then their foci on the x-axis. So, ayun class. Question ko po is, are you familiar po sa sa standard form natin sa parabola? Conic section, di ba? Parabola is one of the conic section na meron tayo. Ayun. Pa-recall po ako ng standard form ng parabola. Di ba dalawa 'yon? No? Ayan, dalawa 'yon, no? Depende kasi class kung naka-open po siya parallel sa y or naka-open po siya parallel sa x. So, ililista ko lang class yung dalawang 'yon. First, meron tayo nung, for example, y minus k squared equals plus or minus 4a quantity x minus h. Then yung isa naman, baliktad naman. X minus h naman ang naka-squared equals to plus or minus 4a quantity y minus k naman yung nandito. Ayan. Yan po yung dalawang standard form ng parabola na meron tayo. Ngayon, wag mong yung tipong gamitin ko siguro yung dalawa tapos kung sino yung lumitaw sa choices yun na yun ganyan. So hindi po dapat ganoon. Kasi paano kung maisip ni examiner na ilagay sa choices yung dalawang possible na sagot. So 'di ba may mga ganoon class yung tipong sa choices napalitaw mo yung isa sa choices tapos mali pala. Okay, kasi na-predict ni examiner na pwede mo maisip yung ganun. Okay? So ako kasi class kapag gumagawa ako ng exam, ayan, pag gumagawa ako ng exam or quizzes, minsan pinag-iisipan ko yung choices. Hindi yung kung ano-ano lang ang nilalagay ko. Ayan, parang trap ba? Ayan, trap ang tawag nila doon, yung trap. Okay, so ganito. Ano po yung difference ng dalawa? Eto muna tayo. Paano po yung pag-open ng parabola po natin dito? Pero class, tanungin ko nga lang kayo class. Na-encounter niyo naman na po yan, no? Yung parabola. Kahit reacts lang po class, na-encounter po ba siya? Isa lang ba? Ayun, so I think okay naman. No, sige, okay naman. Ngayon, dito tayo class, no? Wait lang. Confirm ko lang ha. Isa lang po ba? Parang isa lang yung nakita ko nag-react kasi class. So, familiar po ba tayo dyan class yung parabola? Or kahit na-encounter lang po, ganun? Okay, ayun, sige. Pwede na yan. Thank you. So, ngayon po, ganito. Pagdating kasi dito, yung y naka second degree, yung x naman naka first degree. Ang palatandaan ko diyan, kung sino yung naka first degree, doon po siya naka-open yung parabola. Since dito, yung x natin is naka first degree siya. So either naka-open yan to the left or to the right yung magiging parabola mo. Pagdating naman dito sa pangalawang standard form,
yung y ko naman na naka first degree. Ibig sabihin, pwede naka-open yan to the positive y, yan, sa positive y, o kaya naman sa negative y. Ganon. Okay, tapos, then tayo sa plus or minus. So, dito sa muna, kapag plus yung positive yung 4a mo, naka-open siya to the right. Pag negative, naka-open siya to the left. So, dito naman sa y, pag positive yung 4a, naka-open siya pataas. Pag naka-negative naman, naka-open naman siya pababa. Okay, tapos, sinong pipili natin dyan? Sabi kasi, ang vertices po natin is nasa origin. So, yung h and k kasi yung nagde-determine nung ano natin, nung vertex natin. So, ito yung h natin at saka yung k natin. Pareho lang silang 0. Ngayon, ang foci natin class dapat nasa x-axis daw. So, ibig sabihin, no? Ito po ang gagamitin natin. Yan. Ito po ang gagamitin natin. Kasi, pagdating kasi sa parabola, for example, okay, ganito na lang. For example, ito yung naging graph mo. So, yung vertex mo nandito. Tapos parang gagawa ka ng iba-ibang parabola. So, for example, pwedeng nakaganito siya. Okay, para nang sa ganun, yung focus mo nandito. Pwedeng nakaganito siya. No? Depende sa pag-open ng parabola mo. Ayan. So, kukunin mo yung differential equation para sa family ng mga parabolas po na yan. Ganun. So, ito ang gagamitin natin. So, pakigamit yan, y minus k squared equals 4a quantity x minus h. Substitute ko lang yung ano natin, yung 0, 0. No? So, gawin ko lang itong 0. Gawin ko lang din itong 0. So, magkakaroon tayo ng y squared. Okay, y squared equals 4a times x. Ayan. So, y squared equals 4ax. Ngayon, paano siya magiging differential equation? Yung magkakaroon siya ng derivative. So, makikita mo niyan dito sa ating figure, sa ating equation, is that meron tayong arbitrary constant, yung a. Number of arbitrary constant is equals to 1. So, therefore, isang beses po tayo magde-derivative. So, pakikuha po ang first derivative. Okay, first derivative. So, the first derivative po, ito, magiging siyang 2y, tapos derivative ng y dy. Huwag ko nalalagyan ng dx, no? Kasi tulad dun sa first problem natin, tinatanggal lang din naman natin. So, dy na lang po ang ilalagay ko. Equals to, dito naman, 4a dx. So, hindi pa din siya na-eliminate. Andun pa rin yung a natin, no? So, ang gagawin kasi natin dyan is, ito yung equation 1 natin. Tapos, ito naman yung ating equation 2. No? Tapos, from equation 1, so, baba ko na lang to, ha? Okay, from equation 1, tatanggalin ko, i-isolate ko lang yung a dyan. So, that a is equals to y squared over 4x. So, ito yung bago kong ano. Equation 1 pa rin naman siya, no? Ayan, equation 1 pa rin naman siya. Then, substitute natin ang equation 1 to equation 2. Ayan, substitute natin ng equation 1 sa equation 2. So, magkakaroon tayo ng 2y dy equals to 4. Ang a natin, class, no? Ang a natin is y squared over 4x. Tapos, multiplied by dx. Ayan. Then, pwede kong i-cancel out itong 4 na ito. Yan, pwede i-cancel out yung 4 na yan. Tapos, ito class, y squared. Pwede mo i-simplify yan. Cancel itong y na ito. Ito po yung magiging y raised to 1 na lang. Okay, then saka natin i-simplify pa. So, ito nun, sa kaliwa, magiging siyang 2 dy equals to, sa kanan naman, y over x dx nang matitira. So, y over x dx. Then, cross-multiply ko itong x sa kaliwa. 2x dy tapos minus y dx equals to 0. So, actually, ito na yun. No? Ayan na yun. Pero, ano natin, lipat lang natin lahat sa right side. So, magiging siyang y dx, positive y dx, tas minus 2x dy equals to 0.
So, yan na po yung para sa ano natin. Problem 6. Ayan, question po. Hmm. Okay, so next po natin, separation of variables. Ang gagawin kasi dito, class, all this time kasi ang ginawa natin, kinuha natin yung differential equation. Okay, so parang galing ka sa mga, tawag dito, ito, galing ka sa mga general solution na mayroong arbitrary constant, wala pong derivatives. So kinuha po natin yung differential equation. This time baliktad naman. Given ka ng differential equation, so for example ito, given ka ng differential equation, hahanapin mo yung kanyang general solution. Okay, so baliktad naman po, no? Teka, no? Naputol pala yung ano, yung answer key natin dyan. Okay, so paano yung method natin dyan? Meron tayong ano class, separation of variables, no? Separation of variables. Meron tayong separation, homogeneous, integrating factor, exact, linear, direct, ayan. So iba-iba po, no? Whichever lang po yung applicable. Okay, whichever lang po yung applicable. Hindi po lahat class ay ano, teka no, tanggalin ko muna to. Mamaya pa magagamit yung calc natin. So hindi po lahat, kumbaga ano, dapat lahat class actually ay alam mo. And then hindi po kasi lahat ay applicable. So for example, sa equation na ito, applicable lang po si separation of variables, yung iba hindi na. So for example, applicable si homogeneous, ganyan, pero sa iba hindi naman. So kailangan kabisado nyo lahat sila. No? So paano class yung ano, separation of variables? So kapag kaya mo siyang gawin, okay, kapag kaya mo siyang gawin ganitong format, ibig sabihin sa lahat ng left side natin, no, kumbaga lahat ng variables natin sa left side is in terms of x lang. Lahat ng mga variables mo, ng mga terms mo, naka-x lang, tapos naka-multiply sila sa dx, ganyan. Sa right side naman, lahat po ay in terms of y lang, wala kang makikitang x dyan, no? Tapos yung dito naman class is in terms of dy, so naka-multiply sila by dy. So kung kaya mo silang i-separate literally, no? So kung kaya mo silang i-separate literally class, so separation of variables yan. Tapos proceed ka na sa ano, sa pag-integrate ganun. So try natin si number 7. Find a general solution of rewrite lang natin siya. dy over dx is equals to 3y over x. Okay. So ano pong gagawin natin dito?
try natin siyang i-separate yung tipong yung 3 kasi class pinag-iisipan ko kung saan ko siya dadalhin. So what if ganito na lang? So I have here dy, cross multiply ko yung y sa left side, so dy over y equals to 3 dx over x. Ayan. So pwede ba yan class, no? Paki-double check lang po kung tama ang pagkaka-rearrange natin. Dy over y. Tapos we have 3 dx over x. So ano naman siya? Applicable naman siya, no? So kumbaga, na-separate naman natin siya literally. So integrate both sides na natin yan. Okay, so integrate both sides na natin yan para matanggal na po yung mga differential natin. So ito po, ano po ang integral nito? Yan. Ano po ang integral po niyan? So recall lang po natin, no? Kapag nag-integrate ka, so note ko lang dito. Kapag nag-integrate ka ng du over u, yan po ay equal sa ln of u plus c. Okay, formula po natin yan sa integration, no? So du over u naman yan, no? Parang ganun lang din naman yan. So pwede ko siyang gawing ln of y. Okay, ln of y. Paglalagay ba ako agad ng plus c? Wag na muna. Okay, wag na muna. I mean, bakit wag na muna? Kasi meron pa naman tayo dito. Parang pwede ka naman dito mag plus c, parang ganun, no? So, ayun, ano pa? Ito, paano naman to? Yung 3 na ito, pwede ko siyang ilabas lang muna, no? As coefficient. So, hayaan ko lang munang constant yan. So, tapos, kung linabas ko lang siya sa integral sign, so parang ganyan lang siya. Dx over x. So, ln na naman siya nun. ln of x. Ayun. Tapos, saka ka mag-add class ng arbitrary constant, no? Kasi wala naman tayong limits din eh, no? Indefinite integral po ang ginagawa natin. So, saka ka mag-add ng arbitrary constant. Pero kasi si arbitrary constant kasi, ayun nga, si arbitrary constant kasi class, pwede kasi class kahit ano ang pwede mong gawin dyan. So, pwede mo siyang, for example, hayaan mo ng plus c yan, ganyan. Pwede mo siyang gawing c squared, no? Pwede mo siyang c squared. Pwede mo siyang gawing square root of c, parang ganon. Pwede mo siyang e raised to c, parang ganon. So marami, no? Marami kang pwedeng gawin diyan. Pwede mo pa siyang i-tangent, ganyan. Tangent of c, parang ganon. So, ayun, pwede rin siyang ln of c, ganon. Ito last common po yan. Common po natin ginagawa yan. For example, ito kasi naka-ln na ito, naka-ln na ito. So parang nagiging madalas na solution natin is ine-ln na rin po natin to. So bakit po class? Para ma-apply mo yung property ng logarithm later on. Okay, so for example, ganito. Meron akong ditong ln of y equals to class ano pala, no? Anong tawag dito? Property ng logarithm. Etong 3 na ito class, pwede ko siyang ipasok sa loob ng ln. Magiging po siyang exponent nung nasa loob. Magiging siyang exponent nung nasa loob. So magiging itong ln of x cubed. So gagawin ko siyang ln of x cubed. Yan po ay property po ng logarithm class. Hindi ko na po siya i-recall pa, no? So plus, eto nga po, ang gagawin nga po natin dito is i-ln din natin siya. ln of c. Okay, next. Property ng logarithm. So ganito muna. ln of y is equals to, kapag meron akong ln dito class at ipag-a-add ko yung naka-ln natin, pwede natin siyang pagsamahin, ln, tapos magkasama sila sa loob, cx cubed. Ganyan. Okay? Then, property ng logarithm, i-raise to both sides natin to. I-raise to ln of y, i-raise to ln of cx cubed. Pagka naka-i-raise to ln ka, pwede mo nang ibaba ito. No? Magiging na siyang y equals, ito naman, cx cubed. So, ayun. Bali, ang ginawa natin dito class, no, for our solution, nag-integrate tayo. So, kailangan mo mag-recall ng manual integration at saka nag-ano na rin tayo, property ng logarithm. Ayan. So, yan po ang mga nangyayari dyan. No? Ngayon, kung halimbawa, ang problema natin dito,
hindi mo naisipang i-ln. Okay? Kasi sabi nga natin, kahit ano pwedeng gawin diyan sa arbitrary constant. Kahit ano pwede mong gawin sa arbitrary constant. Tapos parang sabihin natin na tawag dito, hindi mo siya in-ln. So paano mo makukuha yung tamang solution pa rin diyan? Okay, paano mo makukuha yung tamang solution pa rin diyan? Um, Pwede mong gawin is magse-set ka ng initial value ng x and y. So for example, ito lang yung ginamit mo. So after mo siyang integrate, ito na yung naging general solution mo. No? Tawag pala natin dito class, general solution. So general solution na pala tawag natin dyan. Yun nga. Kapag in terms of arbitrary constant pa siya. Okay? Pero kung wala ng arbitrary constant, yung arbitrary constant mo, binigyan mo na siya ng value, ng specific value, ng particular value, particular solution na po ang tawag natin doon. No? So sa ngayon, ano pa yan? Naka-general pa po yan. Okay? Ngayon, for example ito, after mo integrate, actually pwede na yan. No? Yung part pa lang na yan, pwede na siyang i-consider as general solution. No? Ayun, pwede na siya i-consider as general solution. Pero, paano mo masasabi na tugma siya dito sa letter B? Ayan, paano mo masasabi na tugma siya dyan? First of all, magse-set ka ng initial condition. So for example, magbigay ka ng any value of x and y. Okay, kasi may x and y dyan di ba? Ito, x and y. So magbigay ka ng any value of x and y, tapos masosolve mo yung c. Di ba? Masosolve mo yung c nun. Okay, so pag nasolve mo na yung c, so meron ka ng particular solution nun. And then, dun din sa natin, sa lahat ng choices natin dito, gagawin mo din siya ng particular solution based dun sa x and y na napili mo. Tapos, ibahin mo yung value ng x and y, dapat pareho pa din. Kumbaga, dapat tugma sila. May isang tutugma dyan sa mga choices mo. Okay, so again, magse-set ka ng initial condition mo ng x and y, isosolve mo yung mga C sa lahat ng yan, sa choices at saka sa general solution mo. So magiging particular solution na silang lahat. Tapos palitan mo yung x and y coordinates mo. No, palitan mo yung x and y coordinates mo, dapat tumutugma po sila. Kunwari, palitan mo yung x coordinate, dapat pareho yung y na makukuha mo. Ganun. Okay, hindi po yung C ang kinukuha, class Ganun. So ayun, pero di ko na kasi siya patatagalin, class. No? Ayun, di ko na siya patatagalin, class, kasi mas importante po kasi talaga sa atin ano tawag dito? Si growth and decay, di ba? Ano kasi yun yun kasi yung application kasi din natin. So okay na yan, no? So if feel free to experiment, no? So ganoon naman kasi talaga, class, para gumaling ka, magpa-practice ka talaga. So enough naman po, class, yung na-discuss po natin dito, yung mga principles po natin. Pero kung gusto mo talagang mas gumaling sa exam mo, sa mga quizzes mo, sa board exam, ganyan, ikaw talaga ang magpa-practice. Dapat alam mo din, class, kung paano siya gamitin. Okay. Number 8. Sige, another one. No? Find the general solution of, let me rewrite muna yung equation. Ayan. Find the general solution of dy over dx equals to 2 cosine 4x. Ngayon, tignan natin, class, kung pwede nating i-separate muna yung ating mga variables dito. So, pwede naman. dy sa kaliwa equals to 2 cosine 4x tapos dx. So, na-separate na natin siya. Y sa kaliwa, x sa kanan. Then, integrate both sides natin. Ito, constant lang naman to. Pwede ko lang ilabas yan ng ang tawag dito. Pwede ko siyang ilabas sa integral sign ko, tapos integrate ko to. Ito, class, kapag in-integrate ko ang dy, alam mo namang y yan. No? Y lang naman yan. How about yung cosine? So, in-note natin dito, class, no? Yung formula na gagamitin natin. Ang integral ng cosine u du ay equal po sa sine u plus c. Okay, di ba? Tapos baliktad kasi kapag dinerivative mo naman si sine, magiging siyang cosine. So lagay ko na lang din dito, class, no? Dagdag ko additional lang. Ang integral po ng sine u du
is negative cosine u plus c. Pero syempre dito tayo, no? Dito tayo class, no? Yan po yung gagamitin po natin. Okay. Ang problema ko dito, ito yung ano ko, ito yung aking cosine u. Yan, so ginagaya ko yung sa formula natin dito, no? Ito yung cosine u ko. So yung u ko ay 4x, no? If yung u ko is 4x, ang du ko ay 4dx, 'di ba? If u is equals to 4x, ang derivative po nito ay 4dx. Eh hindi naman to 4dx, 'di ba? Hindi naman siya 4dx. So kailangan mo siyang i-modify muna para maging cosine u du siya. Gusto ko siyang lagyan ng 4 diyan, no? So ang gagawin ko niyan is i-multiply ko siya ng 4 para po maging 4dx siya. Pero para walang magbago, i-divide ko din siya by 4 na naman. Okay? Then, pagsasamahin ko lang ito. Parang gano'n. Pagpapartnerin ko lang to. And then, itong 4 class, ayan, i-divide ko from 2. No? So, magto 2 over 4 ako later on. Sige. So, meron tayong integral of dy equals to. Itong 4 sa denominator, lipat ko lang po siya dito sa kaliwa. 2 over 4. Integral of cosine 4x tapos times 4 dx. So question po, ito po ba ay tugma na po siya sa format na to? Tugma na, di ba? So cosine u du na yan. So kung cosine u du na yan, class, pwede mo nang gamitin to. Okay? So sige, ano po ang integral ng dy? Integral ng dy is y equals to 2 over 4, 1 half. Then pag in-integrate ko na ito, magiging na siyang ganito. Sine nung 4x. And then, huwag kalimutan mag-plus C. Kahit saan ka naman mag-plus C eh. Kahit dito, o kaya sa kaliwa mo siya i-plus C. Yun naman. So, kahit ano naman. Pwede nga mag-minus C ka nga eh. Pwede rin yun. Minus C pa nga eh. Di ba? So, parang mayroon kang plus C times negative 1. Parang ganun. Okay. So, yun na po yung ating ano, general solution dyan. So, maiksi lang naman pala siya. Okay, so next po, ano tayo? Growth and decay. Okay, okay. Class, ganito po. Ano muna tayo? Share break, water break muna. Okay? Ano naman po, parang 10-12 naman tayo no sa for the morning session. So, share break, water break muna class ng mga 6 minutes po.
Ayan. So class, simulan na po natin yung growth and decay.
So, bali ganito, magse-set tayo ng variable. Let's say x is the amount of substance at any time. So, common po kasi dito sa growth and decay is yung population. No? Tapos, tapos, let's say dx over dt is the rate of change of the amount of substance at any time. So, the derivative of x with respect to time, yun po yung rate of change ng amount of substance at any time. And then, sa sa growth and decay kasi, ang concept po natin ganito. Yung rate of change, yung rate of change natin, dx over dt, is directly proportional sa amount of substance. Okay, so yung rate of change po natin is directly proportional sa amount of substance. So paano po yung ibig kong sabihin yan? Parang ang nangyayari diyan, di ba kapag pag direct proportion, ganun, as x increases, yung dx over dt mo increases din. So ibig sabihin, habang pong dumadami po yung value ng x, mas bumibilis din po yung pag-grow niya. O kaya naman po, habang mas lumilit po yung yung dx, yung amount po niya, mas lumilit din po yung rate of change po niya, yung pagbabago niya. Example po sa population. So example class sa population, no? Parang maglagay tayo ng sample natin dito. Population. What if i-compare mo na i-compare po natin. Okay, i-compare po natin yung yung meron tayong dalawang town. So for example, town A tapos town B. So pag-usapan natin ng population dito. Let's say sa town A po, meron po tayo ditong 1,000 na tao, no? 1,000 na tao. Mixed gender na po 'yan, okay? Mixed gender. Tapos let's say sa town B naman class. Yung sa town B naman class, let's say ang tao dito 100,000. Ayan. So, ang mangyayari nun, yung town B, mas mabilis mag-grow to kasi mas marami sila, 'di ba? Mas mabilis silang magpa-populate, mag-increase ang population, ganun. So kasi mas marami po sila. Okay? So let's have another scenario naman. Okay? So let's have another scenario naman. Maging maging specific tayo sa gender naman, no? So for example, meron tayo ditong 100 na lalaki. So maliit lang, no? Maliit lang. Okay, or sige 1,000. 1,000 na lalaki tapos 1,000 na babae. Okay? Sa town B naman, let's say meron tayong isang lalaki lang tapos 1,000 na babae. So dito sa town A class, total niyan 2,000, no? Sa town B naman, 1,001 lang ang tao. Sino po ang mas mabilis mag-grow diyan? Yung town A o yung town B? Yung town A kasi mas marami sila, no? Kasi 2,000 sila, eto 1,001. Pero baka sabihin mo, sir, yung isang lalaki dito, kaya naman yan tapatan. Kaya naman yan tapatan yung 1,000 na lalaki diyan, no? Kaya naman pong mag-grow ng mabilis. 'Di ba? Kaya, no? Mag-ano lang siya, magsusumikap lang siya, class, no? Magsisipag lang siya, class, no? Ayun. Pero ganun, class, no? Pagod yun. Okay. So, ayun, class, ganun lang naman siya, no? So, ngayon po, sa growth and decay kasi natin, etong dx over dt po kasi natin is yan po kasi yung common law po natin, no? Kumbaga, ang rate of change po natin, pwede po siyang directly proportional sa x. Pwede rin naman class na parang sabihin natin, ang rate of change po is directly proportional sa x squared. Pwede rin naman na ang dx over dt, ang rate of change, is directly proportional sa square root of x. So depende. Depende sa law na gusto mong iset. Okay, sa law na gusto mong iset. Ngayon, eto nga lang kasi class, no? Yung ating common law pagdating sa growth and decay. Ito po yung common law po natin and yan po ang ide-derive po natin na formula, no? Ayan, yan po ang ide-derive po natin ng formula. So example kasi yan. Okay, so kunin ko lang po yung dx over dt, then directly proportional sa x. So kung directly proportional yan, gagawin ko din,
dx over dt is equal po, lalagyan ko siya ng equal sign, tas proportionality constant k, and then x. Ayun. Okay, so tapos ng class, no, ganito, dx over dt equals to kx. And then, saka po natin siya i-integrate, no? And, teka, hindi po natin siya integrate. Dapat kasi yung differential natin nasa numerator. So itong differential t lilipat po natin sa kabila, pero yung x class try natin ilipat sa kaliwa. So magiging siyang dx over x is equals to k dt. Ayun, k dt. Okay? Tapos nun class ano? Um, okay, tapos nun ano na siya? Nai-separate na natin siya. So actually ano siya? Parang ano siya class? Separation or variables separable. Kasi yung sinabi natin kanina, separation of variables, no? Pwede rin naman class na sabihin natin siyang ano, variables separable, ganun. So ito po ay application nung variable separable. So after nun, no, i-integrate na lang natin siya both sides nun. So integrate both sides yan. So yung kaliwa class magiging ln ito. ln of x equals to, pagdating naman dito, no, magiging siyang uh, kt. Okay, kt. Tapos mag-add tayo ng c, so plus c. Pero ang para maganda yung formula, no, hindi tayo magpa-plus lang ng c, magpa-plus tayo ng ln of c, parang ganun. So modify lang. Then lipat to sa kaliwa. So magkakaroon tayo ng ln of x tapos minus ln of c, then equals to kt. Tapos, ito property ng logarithm po dito, ln of x over c, ganun. Tapos equals to kt. Okay, tapos ito, ay kumbaga mag-i-raise to both sides tayo diyan, no? I-raise to both sides. So para magiging siyang ganito nan. A raised to ln, A raised to kt, ganun. Yan. Then kapag naka-e raised to kasi siya, pwede mong ilabas yan. So gagawin mo siyang ibaba. So pwede mo siyang gawing x over c equals to e raised to kt. Then isolate lang yung x. X is equals to ce raised to kt. So eto na po yung magiging ano natin. General solution. Okay, so ito na po yung ating general solution. Ganun. So general solution pa siyang class kasi siyempre naka in terms of arbitrary constant ka pa dyan. So yung C natin, no? Yung C natin is yung arbitrary constant. Okay, arbitrary constant. While yung K naman is proportionality constant. Ayan, proportionality constant. Okay? So pwede mo nang i-memorize yan kung ito lang naman yung law na gagamitin natin. Alright? So sige po. Proceed tayo niyan class doon sa next example. So eto, situation 2. So radium decomposes at a rate proportional to the amount at any instant. So ito, radium decomposes at a rate proportional to the amount. Ibig sabihin nito, okay, ibig sabihin nito, yung rate na dx over dt is proportional sa amount. So ito yung dinerive pa lang natin kanina. So ibig sabihin, no, yung x equals ce raised to kt is applicable po. Okay, applicable po. Ito po ang gagamitin natin. So, ang sabi daw dito, in 100 years, 100 milligram of radium decomposes to 96 milligrams. In 100 years, 100 milligrams of radium decomposes to 96 milligrams. So, yung magiging initial conditions po natin ay ganito. So, initially class, meron po tayong ano. Okay, so sabihan po natin class na ano,
kumbaga, ito yung initial niya no, na amount. So when t is equals to 0, so yung amount po natin, x is equals to 100 milligrams. And then, in 100 years, no, so after t is equals to 100 years, yung x is equals to magiging na lang siyang 96 milligrams. Ganun. Ayan. So, dalawa po yung ating initial condition. Now, ang question po, how many milligrams will be left after another 100 years? So, after another 100 years, so that is t is equals to 200 na from our reference, ano po yung magiging amount na lang niya, yung x po nito. Okay? So, let's start with this first initial condition po natin. When t is equals to 0, x is equals to 100. So, ito muna ang unahin natin. Ayan. So, substitute siya dito no sa ating ito po kasi yung ating general solution no. Yan, general solution. So, substitute siya diyan. So, x natin is 100 equals to c e raised to k times t times 0. Now, any number raised to 0 is 1. So, itong e natin last magiging 1 lang siya nun, no? Okay, so therefore, we can say po na c is equals to 100. Ayan, so c is equals to 100. So, meron na tayo nung arbitrary constant. Okay, sunod po natin. Ito naman. So, let's use the second initial condition. Okay, second initial condition. When t is equals to 100, x natin is 96 milligrams. Ayan. So, substitute lang din siya sa general solution. So, x naman natin is 96 equals to, meron na tayo nakuhang c, which is 100. And then, e raised to k times 100. Pwede mo nang i-shift solve yan, class, para makuha mo yung k. Pero siguro pakitaan ko lang po ng manual solution. So, kung gusto mong gamitan ito ng manual solution, so yung 100, i-cross multiply ko muna siya dyan. 96 over 100 equals to, sa right side matitira is e raised to k times 100. Tapos, ang gagawin ko nandito, no, gagawin natin dyan is i-ln natin both sides yan. So, ln of 96 over 100, ln of e raised to k times 100. Okay, tapos, ln of 96 over 100 is equals to, ito, pagka actually yung nasa yung exponent sa loob ng ln, pwede kong ilabas dito. So we have k times 100, tapos ang matitira na lang ln of e. But ln of e kasi, class, is equals to 1. And then yun na, pwede ko nang i-solve yung k dyan. So bali ln of 96 over 100 divided by 100. Ganun. So at least hindi ako nag-shift solve, parang ganun. Ayan. So, hindi lang naman ako nag-shift solve na. So, meron akong ano yan, ln of 96 over 100. Tapos, i-divide ko lang siya, class, by 100. No? Ayan. So, negative 4.08. Negative 4.08 to 2 times 10 raised to negative 4. So, para lang po hindi tayo mag-round off, no? I-store po natin siya sa A na lang. Okay, so paki-store lang po yan sa A. Ayan. Okay, so sunod po natin, kunin po natin yung, kumbaga, meron ka na na-solve na C, meron ka na rin po na-solve na K. So, bali dun sa ano natin, x is equals to 100 e raised to, yun naka-store na lang natin sa A, no? Yun na lang lalagay ko dyan, times t. Ayan. So, eto, tawag natin yan dito is particular solution. Okay, so kasi meron na tayong wala na yung arbitrary constant. So particular solution na siya. And kung may particular solution ka na, pwede mo na ma-solve yung population or yung amount
at any time t and vice versa. Okay, so ngayon po pwede na natin sagutin to. So when t is equals to at t is equals to 200, ano po yung amount? X. So substitute, no? X is equals to 100 e raised to yung nakastore natin sa a times 200. So bali ano siya? 100 e raised to a times 200. 92.16. So pagdating din po pala sa board exam, sa differential equation, very common po pagdating sa differential equation, yung growth and decay. Ayun, yun po yung common class, no, sa differential equation. Okay, so next po, no, tawagin natin yan as solution 1. Okay, tawagin natin siya as solution 1. Lagyan natin dito ng solution 2, Caltech. Okay, so pakitaan lang po natin ng Caltech. Basta ano, basta kapag ganito yung law na gagamitin mo, pag yan yung general solution na gagamitin mo, applicable po si Caltech. So paano po yung Caltech natin? Ano po yun? Sa differential equation natin, ang format natin, x is equals to CE raised to KT. Okay, ito po yung format natin sa differential equation. Pagdating po sa calculus po, no? Ayun, pagdating po sa calculus po natin, hanapin natin siya, mode stat. Ano po siya? Mode 36. Okay, mode 36 po siya. So bakit po siya ganun, no? Okay, Caltech mode 36. Ang mode 36 po kasi natin, AB exponent ang nakalagay diyan, no? AB raised to exponent. So ang ibig sabihin kasi ng mode 36 is para siyang y equals a AB raised to x. AB raised to exponent. So ayan, parang ganyan siya class sa ano sa calcu, no. Ay hindi, joke lang. Hindi ganyan. Hindi. Ano siya? Ganito pala siya. Y is equals to AE raised to BX. Ayan, munti ka na yun ah. Yan, AE raised to BX. So, ayun, kasi pagka nagka-calculator po tayo, hindi po kasi maganda na ano, na pindot-pindot lang, ganun. So dapat alam din po natin kung about saan yung kina-caltech natin. So proceed tayo sa ano, sa mode 36, no? Wait lang, may tatry lang ako. Okay. Okay, so proceed po tayo sa mode 36, yan. So dalawa po yung lilitaw dyan, no? X and Y. Then, ano po ilalagay natin sa kada columns natin. So tignan po natin yung ano, parang i-compare po natin yung DE natin at saka yung calculator natin. So yung ano, yung amount po sa DE, yun po ang ilalagay po natin sa column Y ng calcu. Tapos yung time t sa DE, yun po ang linalagay sa x pagdating sa calcu. So ang ilalagay ko sa x dito is yung time t, ang ilalagay ko naman sa y is yung amount x. Okay? So dalawa po yan class, no? Itong dalawa po. So when t is 0 tsaka 100, the amount is 196. Ayun. So yan po ang input natin, no? 0, 100, and then 100 tapos 96.
Okay, then after po nun saka ka lang magki-clear all. Ang gusto po natin mahanap is when x is 200, ano po yung katumbas niya dito na y, no, sa calculator. So ang mangyayari nun is when x is 200, gusto ko makuha yung equivalent y niya. So 200 y hat. Ayun. So clear all lang natin to. 200 y hat. Ganun. So 92.16 milligrams. So, any question po? Familiar po ba tayo sa ano? Sa y hat na ginawa natin? So, y hat, x hat, ayan. Familiar po ba tayo sa ganyan? Okay. So, sige. Familiar naman. Na. Sige. Thank you, thank you. Yun na po yung para sa number 9. Number 9. Lagay natin dito. 9. Yan. Solution 1, solution 2. Okay. Next. Number 10. So, sa number 10, pwede mo namang gamitan lang din ng ano, ng yung solution 1 natin. Kapag nakuha mo na to, saan yan? Ito. Kapag nakuha mo na to, sabi naman daw, find the half-life. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng half-life? Kapag nakalahati na yung buhay, kapag nakalahati na yung amount niya. So, ilan daw, gaano katagal para maging half-life siya? So, ang question po is, ano yung time t para yung amount x is kalahati na lang? So, kung initially meron tayong 100 milligrams, so x natin is 50 milligrams para sa half-life po. Okay? So, let's just proceed with solution 2. Tapos, ang hanap mo, pagka 50 siya dito sa y, ano yung x niya? So, bali, ang gagawin mo nun, 50 x hat. Ayun. 50 x hat naman ang input mo dyan. So, ayun. Kunin ko lang yung calcio ko, no? 50, tapos, x hat naman po. Ayan. 50 x hat, 1697.97. Ayun. So, approximately, 1698 years na. So, pwede na ito, no? 1697.97. Kaya kung gusto mong gamitan ng solution 1, sige class, no? Para may may options tayo. So, kung gusto mong i-apply si solution 1, ano kasi ang meron tayo? Ito. Okay, so copy natin to, itong solution natin dyan. Ito yung particular solution natin. And then, saka mo sa substitute dito ay 50 equals to 100 e raised to a times t. Tapos hanapin mo na yung time t dyan. Naka-store pa naman sa A class, di ba? So, tanggalin ko lang yung mode 3. Balik lang ako ng mode 1, no? So, yung A natin, yun pa rin naman, yung negative 4.0822 times 10 raised to negative 4. No? Ayan. Tapos, gawin po natin class, 50 is equals to 100 times E raised to A times alpha x. So, yung time t yung sinosolve natin. Tapos, shift solve na lang nun. Ayan. So, 1697.97 din siya. So, again, no, common po kasi talaga. Okay, common po talaga sa board exam yung si growth and decay.
Okay, so next po natin, Newton's law of cooling. Okay, so let's say capital T is the temperature of a substance at any time. Okay, capital T is the temperature of a substance at any time. And then T sub M is the temperature of the medium or yung surroundings, yung paligid po niya. And then dt over dt, so differential temperature over differential time, this is the rate of change of the temperature of a substance at any time. So ano po yung common application nito, class? Sige, ganito muna, no? Pakita muna natin yung law niya. So yung rate of change kasi nito, okay, yung rate of change po ng temperature with respect to time is directly proportional sa temperature minus nung temperature sa paligid niya. So, ayan po. Eto, actually, pagdating po sa Newton's law of cooling po natin, only one law lang po ang meron po tayo. Only one law ang meron lang po tayo. So, kapag once na dinerive na po natin ito, ay, natatakpan pala na. Ayan. So, once na dinerive na po natin ito, yun na po yun. Pwede mo nang i-memorize yung formula na madederive po natin. No? So ano po yung para nagiging niya, nagiging application niya. Nagiging application niya, for example, kumuha ka ng yelo sa rep. Okay, kumuha ka ng yelo sa rep. So yung yelo initially nasa freezer yan, tapos linabas mo siya at room temperature, 20 degrees Celsius for example. So yung yelo na yun, class, eventually mag-a-adjust yung temperature niya, i-adapt niya yung temperature sa paligid niya. Okay? So, ganun, di ba? Ina-assume natin dito na ang temperature po ng medium is constant. Okay po? Yung temperature po ng medium is constant. Ayan, constant po dito, no? Yan. Tapos, ano pa pong application niya? For example, sa kapag po merong murder scene, for example. Hindi naman sa murder scene or parang basta meron pong namatay sa isang insidente or aksidente, for example. Tapos para nakita po yung corpse na palamig na, ganyan. Sinukat po yung temperature, ganun. Tapos and so on. Tapos parang pwede siyang ma-estimate kung mga ilan po yung mga anong oras po namatay yung tao, parang ganun. No? So, possible naman po yun, ganun. So, syempre, situational pa rin naman. So, for example, kasi parang, ang tao kasi, class, ang normal temperature niya is 37 degrees Celsius, no? Tapos, parang after some time, tapos doon pala siya nakita, ganyan, tapos malamig na yung katawan niya, ganyan. So, mga anong oras po yung, yung time of death, ganun. So, pwede mo siyang ma-estimate ng ganun. So, yun po, parang ginagamit naman kasi yun, class, as application din, no? Ito, class, may tanong po ako. Okay, may tanong po ako, class. Pwede ko bang gamitan, class, ng Newton's law of cooling para po malaman ko kung kailan po siya nanlamig sa akin? Ganun. Uy, joke lang. Pwede po ba natin magamitan ng Newton's law of cooling kung kailan po siya nanlamig na sa akin, no? Sa mga conversation niya, kailan po siya nag-dry? Bakit ganun na siya mag-reply sa akin? Parang masakit na, sir. Nagdi-discuss lang tayo dito, tapos relapse lang muna tayo ng konti. Bawal po, sir. Hindi ba natin ma-determine kung ano? Wala pa namang 9 PM, no? Wala pa palang 9 PM. Ayun, class, no? So, hindi pala natin magagamitan ng Newton's law of cooling yon para malaman natin kung kailan yon. Okay, so anyway, class, ganyan. So, paano po natin ma-derive naman po yung formula po natin para dito sa temperature po natin na to?
So, eto, gagawin ko lang din siyang equal sign ulit, no? Tapos lalagyan ko lang siya ng proportionality constant. So, yung dt dito over dt is i-equate ko siya. Ayan, i-equate ko siya class sa k quantity t minus t sub m. Okay, so ganyan. Tapos, try natin i-separate yung ating variables. No? Ito lang naman yung dalawang variables natin. So, ito i-cross multiply ko sa kaliwa. So, I'll have dt over t minus t sub m is equals to k dt. Ayun. Separation of variables siya, di ba? So, na-separate naman natin ang mga temperature at yung time. So, ang Newton's law of cooling po natin is another application siya ng variable separable. So, after that, integrate na lang po natin to both sides. So, ito paano to? Okay, ito class, if kasi 'di ba integral ng du over u is equals to ln of u plus c, no? So ganyan ang ginagamit natin. Ito yung u ko class, t minus tm. So pag dinerivative ko 'yan, differential t lang 'yan. Ito kasi constant, so mawawala lang yung derivative niya. So wala siyang derivative. So pwede ko na siyang gamitan ng ln, no? So gagawin ko siyang ln of t minus t sub m. Ayan. So, ln of t minus t sub m equals to dito naman po, gagawin ko siyang kt. Tapos mag-a-add tayo ng, wag ng c, di ba? ln of c po ang i-add natin. Ayan. ln of c. And then, lipat tayo dito sa may kabila naman. So, tuloy lang natin dito sa may kabila. So, ito, ililipat ko lang siya dito. No? Ima-minus ko siya doon sa kaliwa. Then, apply ko na yung property ng logarithm agad para medyo mabilis. So, magiging siyang t minus t sub m all over c. That's equals to kt. Tapos, saka tayo mag-i-erase to both sides dito. Ayan, so i-erase to both sides natin ito. Yan. E raised to kt, e raised to ln. So, matitira na lang nun, t minus t sub m. Tapos, di ba over c yan, no? So, yung over c class, ililipat ko na agad sa kanan, na. So, equals to, yan, equals to ce raised to kt. Tapos, itong tm ko class, tawag dito, i-transpose na lang natin sa kanan. So, therefore, t is equals to t sub m plus ce raised to kt. Ayan. So, ito na po yung magiging general solution natin para sa Newton's law of cooling. Ayan. So, tawagin natin siya dito as, yan, lagyan natin ng general solution. Okay. So, general solution. So, ngayon na-derive mo na ang general solution. Pwede mo nang i-memorize na lang yan, no? Pero pwede rin naman class practice yung derivation in case po na para makasiguro ka din. Okay, so ngayon po apply na po natin sa number 11. So a body at temperature 40 degrees Celsius is kept in a surrounding of constant temperature, 20 degrees Celsius. It is observed that its temperature falls to 35 degrees Celsius in 10 minutes. Find how much more time will it take for the body to attain a temperature of 30 degrees Celsius. So again, a body at temperature 40 degrees Celsius. So ito yung kanyang initial temperature. So when time t is equals to 0, yung temperature reading is 40 degrees Celsius. Constant temperature, so yung surrounding niya, 20 degrees Celsius. So yun yung natin, T sub m, 20 degrees Celsius. It is observed that its temperature falls to 35 degrees Celsius in 10 minutes. So another initial condition natin dito, when time t is 10 minutes, yung temperature reading is naging 35 degrees Celsius na lang. Okay, so find how much more time will it take for the body
to attain a temperature of 30 degrees Celsius. So ano yung time t natin? Para how much more? Okay? So how much more? So pero itong time t kasi natin, naka-reference siya dito sa 0, no? So later on na lang po nan. Para po yung temperature po niya ay maging 30 degrees Celsius. Ayan. So, ang gagawin natin, ito lang po yung general solution natin. Meron tayong dalawang initial condition. Okay, meron tayong dalawang initial condition. Gamitin muna natin to. Okay, so kunin natin to. When T is equals to 0, the temperature is 40 degrees Celsius. Then, substitute mo siya dyan. Ayan. So, temperature natin is 40 equals to temperature ng medium is 20 plus C E raised to K times 0. Any number raised to 0 is 1. So, iwa 1 po natin to. Tapos nun, solve mo yung C. Therefore, C is equals to 40 minus 20, 20. Ayan. Okay, so tapos na tayo dito sa una. Dito naman tayo sa pangalawa. So, kunin natin itong pangalawang initial condition natin. Yan. So, sa pangalawang initial condition natin. Tapos, substitute lang din po. So, when the temperature is 35 naman, yan, 35 equals to, temperature po ng medium is 20. Tapos, plus, yung C natin is 20. And then, E raised to K times 10. Ayan, solve po tayo ng K dyan. Parang ano, no? Parang masyadong dikit. So, baba na natin. Ayan, solve lang po tayo ng K dyan. Bali, ano? 35 minus 20 divided by 20 ln divided by 10. Negative 0.0288. 0288. Negative 0.0288. I-store lang natin sa A para lang hindi tayo mag-round off. Ayan, naka-store na pala sa A. Okay, so ano pa? Pwede na natin gawin yung kanyang particular solution. So yung temperature T is equals to temperature ng medium is 20 plus C is 20 E raised to, yung nakastore ko na lang sa A, lagay ko lang dyan, times T. So yun po, meron na tayo nung particular solution. And with this particular solution, pwede mo na ma-solve ang temperature at any time. So ngayon po, ano po yung time T? Okay, ano po yung time T? Ano po yung time T para ang temperature ng body is 30 degrees Celsius. So, computin mo na natin yan. So, we have here 30 equals to 20 plus 20 E raised to yung nakastir sa A times T. And then, solve na natin itong time T na ito. 30, shift solve na lang, no? 20 plus 20 tapos E raised to yung nakastir sa A times X. Shift solve. Okay, so ano class, no? Sige, hingi po ako ng final answer po ninyo. Yan. So type nyo lang po sa chat box natin kung ano po yung makukuha yung time T dyan. So unahin nyo muna ako class, no? I mean, unahan nyo muna ako. Ayun, kasi hindi kasi ako inuna eh, ganun eh. Ay, joke lang, no? Joke lang yung class, ha? Wala lang yun, no? Unahan nyo muna ako class sa pag-solve. Ganun. Magkaiba pala yun, yung unahan sa kaunahan.
Unahin kita, sir. Unahan natin ito. Yan. Sige, two decimal places na lang. 24.09. Okay, tama, tama. So, ayan, 24.09. Ayan. 24.09 plus lumitaw sa choices, pero alam mong hindi po yan ang tamang sagot. No? Kasi ang sabi lang naman po, how much more time? Ito kasing 24.09 minutes natin is from t is equal to 0. Ano ito, class? From the bininging, ay, ano pala, no? From the bibininging, ay, from the, bi, wait lang, ano kasi spelling, napapabininging na talaga ako eh, no? From the beginning. Ayan. So from the beginning po kasi yan, yung 24.09 minutes po natin. No? So by how much more time? From 10 minutes. So bali ano na lang, no? Tawagin ko na lang siya as delta t. Parang ganun. Yung difference in time na lang. So delta t natin is 24.09. Minusan ko ng 10 minutes kasi dito tayo manggagaling. So that is equals to 14.09 minutes. Okay. By how much more time? So, ano bang ano doon? 14.09 minutes pa. Ayan. Tagalogin na lang natin. Pwede naman di ba? 14.09 more minutes. Parang ganun. Kasya pa siguro ito dito. Ito later lang to tabi lang natin dyan. So, dito muna tayo. Okay, for a while lang, no? Inom lang tubig. Okay, so let's have another example. Okay, so situation 3. Okay, at 9 a.m., a thermometer reading 70 degrees Fahrenheit is taken outdoors where the temperature is 15 degrees Fahrenheit. At 9:05 a.m., the thermometer reading is 45 degrees Fahrenheit. At 9:10 a.m., the thermometer is taken back indoors where the temperature is fixed at 70 degrees Fahrenheit. Find the reading at 9:20 a.m.
So ano class, parang isipin mo, meron tayo ditong outdoors and indoors, no? Meron pong outdoors tsaka indoors. Para po ma-visualize, i-drawing muna natin siya. So let's say ito po yung room. Yan, ito muna po yung room. Tapos may thermometer dito. Okay, so may thermometer po dito. Ngayon, yung 9 at 9 a.m., yung thermometer reading natin is 70 degrees Fahrenheit. Taken outdoors. So ilalabas natin siya. Okay, ilalabas natin siya ng 9 a.m. pa rin, no? Ng 9 a.m. So ilalabas mo siya ng 9 a.m. where the temperature is 15 degrees Fahrenheit. So ibig sabihin, ang temperature po sa labas, kumbaga yun yung constant natin na temperature, no? Temperature sa labas, 15 degrees Fahrenheit. Lilabas mo siya dito, outdoors. Tapos ito, yung time nito, no? 9 o'clock a.m. yan. Ano yung thermometer reading niya? 70 degrees Fahrenheit. Okay, so sabihin natin na ano, pag 9 o'clock a.m., so yun yung initial time natin, no? So when t is equals to 0, yung temperature niya is 70 degrees Fahrenheit. Okay? Next, at 9:05 a.m., nasa labas pa rin tayo, class, no? So parang ano, drawing lang natin ng another label dito. At 9:05 a.m., so ayan, 9:05 a.m., the thermometer reading is 45 degrees Fahrenheit. That is 5 minutes from the initial time. No? 5 minutes from the initial time. So ibig sabihin, when t is equals to 5 minutes, yung temperature reading naging 45 degrees Fahrenheit. Ganun. At 9:10 a.m., so drawingan pa natin ng isa pa. Yan, drawingan pa natin ng isa pa. So inuusog-usog lang natin, no? Pag sabit po ng 9:10 a.m., which is when t is equals to 10 minutes naman na yan, no? Ayun. The thermometer is taken back indoors where the temperature is fixed at 70 degrees Fahrenheit. So ang temperature po dito sa ano, kumbaga ano, ito po ay ibabalik po natin siya dito sa indoors, no? Ibabalik na po natin siya nun dito sa indoors wherein yung temperature daw dito is fixed. Yung temperature sa loob, 70 degrees Fahrenheit. So pang ano to? Pang indoors po yan, ganun. Okay? So yan po. Ang tinatanong po is ano daw po yung reading at 9:20 a.m. Okay, ano daw po yung reading at 9:20 a.m. Ayun. So ganyan lang po ang mga given po natin, no? So nung pagsapit niya ng 9:10 a.m., hindi niya sinabi kung anong temperature siya. Hindi niya sinabi kung ano yung temperature niya bago mo siya ibalik sa loob. So tayo po ang magsosolve ng temperature ng thermometer bago po siya ipasok sa loob, no? So ayan, ganun po ang gagawin natin. Meron po tayo dito dalawang initial condition diyan. Okay, dalawang initial condition, gamitan mo ng Newton's law of cooling. So sige po, pakisulat muna yung general solution ng Newton's law of cooling. T is equals to T sub m plus CE raised to KT. So ito po yung kanyang general solution. Ayan. Tapos, wait lang class parang gusto ko lang ilipat na lang natin itong mga to sa kabilang page. Okay, so yan yung general solution natin. Then, let's start with our first initial condition natin. So, at time t is equals to 0, yung thermometer reading, okay, yung thermometer reading is 70 degrees Fahrenheit. Ayan.
Tapos, substitute, no? By the way, outdoors tayo dyan, no? Nasa outdoors pala tayo, wherein sa outdoors, ang temperature po sa labas ay 15 degrees Fahrenheit. So, ito yung formula natin, no? So, we have here 70 is equals to 15 plus C E raised to K times 0. So, any number po raised to 0 is 1, no? So, therefore, solve po tayo ng yan, therefore, solve po tayo ng C. Ang C niyan, 70 minus 15, 55. Ayan. So, C is 55. So, we're done na po dito. Nakuha na po natin yung arbitrary constant natin. O, dito naman tayo sa pangalawa. So, doon sa pangalawang initial condition po natin. Okay. So, sa pangalawang initial condition naman po natin, at T is equals to 5 minutes. Okay. At T is equals to 5 minutes, the temperature is equals to 45 degrees Fahrenheit. So, substitute mo pa rin siya sa ating general solution. So, we have 45 is equals to temperature po sa medium, that is 15. Tapos, plus 55 E raised to K times 5. Ayan. Then, solve natin yung K. So, shift solve na lang, no? Shift solve ka na lang para di na ako mag-isip. Yan, para di ko nagamitan ng utak. Shift solve na lang. Para, yung gagamitin ko na lang yung utak ko sa ibang problem. Ganun. So, para chill. Ba't ang tagal? Tama naman, di ba? Kaya 45 equals 55, 15 plus 55 e raised to 5x. Shift solve. Ilapit ko lang sa 1. Ayan. So medyo kinabahan lang ako doon. Nagkaroon ako doon ng mini heart attack. Kala ko may mali sa ginawa ko eh. Negative 0.1212. Ayan. Negative 0.1212 and so on. Tapos store natin siya sa A ulit. Yan, store lang natin ulit sa A. Okay, so meron ka ng magiging particular solution. Ayan, so ang magiging particular solution natin, the temperature T, okay, the temperature T is equals to temperature ng medium is 15 plus yung C po ay 55 tapos E raised to yung naka-store natin sa A tapos times time T. Ayun. So, eto, ibabox ko lang, no? Yan, ibabox ko lang. Ito na po yung ating particular solution. Okay, particular solution for outdoors. Okay, for outdoors lang kasi iba yan kapag indoors naman. Ayan. Tapos, gusto kong malaman yung temperature muna niya ng 9:10 a.m. bago mo na siya ipasok sa loob, no? So, ano po yung temperature niya at 9:10? So, bali, at T is equals to 10 minutes. So, ano po yung magiging thermometer reading? So, T is equals to 15 plus 55 E, ayan, 55 E raised to yung nakastore natin sa A times 10. Yan, kuha na natin to.
So 15 plus 55 e raised to yung nakastar sa A times 10. 31.3636. Yan, 31.3636 tapos degrees Fahrenheit. Okay, next. So, di pa tapos, no? Pang outdoors pa lang po yan. Okay, so sige pa. Pang outdoors pa lang po yan. Next naman, indoors naman. Hmm, So, alam na natin yung thermometer reading niya ng 910. So, 31.3636. Then, pag ipapasok natin siya sa indoors, ibabalik natin siya sa indoors. Okay, so ganito. Simulan natin. Indoors. Pag indoors, ang temperature po sa loob is 70 degrees Fahrenheit. And then, kunin ko to. Yan, kunin natin to. So, ganyan, no? Ano to? Parang, ito yung thermometer mo. Kababalik mo lang, no? Kababalik mo lang sa kanya sa loob. So, kung kababalik mo lang sa loob, class, nag-iba na yung environment mo, no? So, magre-reset tayo ng time. Okay, class, kapag po magpapalit ka ng environment, kasi kanina parang ganito eh, parang isipin mo ganito. Yung thermometer natin, galing siya sa loob naman talaga, 'di ba? Yung thermometer natin is galing naman siya sa loob talaga. Nung linabas mo siya, class, no, outdoors, naging T is equals to 0. Parang nag-reset ka ng time. So tumagal ng tumagal, sumapit yung 9:05, dumating yung 9:10 AM, and then ibabalik natin siya indoors, magre-reset na naman po yung time T po natin. So ibig po sabihin nandito, ang when T is equals to 0 na ulit tayo, nag-reset na po yung time natin, when T is equals to 0, the temperature is equals to 31.3636 degrees Fahrenheit. Ayan. I hope nakasunod po tayo doon. Ayan. So, nasundan naman po, class. Okay. So, ano pa? Ayun. Pero, class, isa lang po yung initial condition natin. Okay? So, unlike yung kanina, class, dalawa. Di ba? Dalawa yung initial condition mo. Pero dito, class, isa na lang. Okay, so bakit, class? Ano pong mangyayari dyan? Dalawa yung constant kasi natin. Di ba, class, ang formula natin, T is equals to T sub M plus CE raised to KT. Dalawa yung constant natin, yung arbitrary at saka yung proportionality constant. So, ang mangyayari dyan, ganito. So, teacher muna natin to. Sige, 31.3636 equals to temperature po sa medium, 70. Tapos, plus CE raised to K times time T, 0. Any number raised to 0 is 1. Okay, any number raised to 0 is 1. Solve po tayo ng C. So, magbabago ang arbitrary constant mo. So, minusan mo lang doon ng 70. Negative 38. Negative 38.6364. 6364 degrees Fahrenheit. Okay, pero yung K natin, okay, yung K natin, yung ano pa din yan, negative 0.1212 pa din yan. So, hindi naman na magbabago to. Okay, so yan, class, no? Hindi naman na siya magbabago, yung K, class. Okay, so ano pa? Therefore, pwede na natin gawin yung kanyang particular solution. So, yung temperature T is equals to, temperature po na medium is 70 sa loob. Yung C natin is negative 38.6364.
Tapos, e raised to k, yung nakastore natin sa a yan, no? Times time t. Ayun. So, eto niyan, yung ating particular solution. Okay, so ito po niyan yung ating particular solution for indoors. Particular solution for indoors. Okay? Tapos kas add ko lang din pala dito. 'Di ba nag-reset nga tayo nag-reset tayo ng time t is equals to 0. So, eto niyan, i-note lang natin dito para di makalimutan. Ito po ay 9:10 AM na, no? Ayan, 9:10 AM na po yung t is equals to 0 natin. Okay, so ano pa? Ano po yung tinatanong, no? Reading po at 9:20. So ano daw po yung magiging reading at 9:20? So para sa 9:20, ang 9:20 AM is at t is equals to another 10 minutes po yan. So ano po yung temperature reading? Ganun. So ito na yung particular solution mo. Substitute mo lang siya nun. T is equals to 70 minus 38.6364 times e raised to yung nakastore natin sa a tapos times 10. 58.50 degrees Fahrenheit. And tama yun, no? Yan. Sige, dagdagan ba natin ng isa pa? 505. Sige, 50.505. Okay. And then sa number 13 pa, after the thermometer is brought back indoors, when the reading will show the correct 69 degrees Fahrenheit indoor temperature. Ayan. So ano daw po yung ano? Hmm, okay. So nung ano, taken back indoors, anong oras po, no? So at t is equals to, so hahanapin natin yung time. Tapos yung thermometer reading is 69 degrees Fahrenheit. Okay. So, yun pa rin yung particular solution natin. Gawin na lang natin itong 69 yung temperature equals to 70 minus 38.6364 tapos e raised to a tapos hanap natin itong time t. Okay, so shift solve na lang, no? 69 minus 7 tawag dito, shift solve nga. So 69 equals to 70 minus 38.6364 times e raised to yung nakastir sa a times x. Shift solve, hanapin po natin yung x. A po natin yan. 30.14. Time yan, no? So 30.14 minutes. Ayan, 30.14 minutes. Ano po ito? 30.14 minutes from what? Kasi para sa oras no? From t is equals to 0. Ang t is equals to 0 natin is 9:10 AM. So from 9:10 AM to. Ayan, from 9:10 AM. So ang mangyayari nun, 9:10 plus 30.14, therefore yung time po ay 9:40. 9:40.14 AM.
Ayun. So, question po, class.